Dito na lang po kayo kumain, Nay. Ang boses ay malambing, puno ng pag-aalala na maaaring makapanlin lang sa kahit sinong makarinig. Ngunit para kay Mauricio Romero, na nakatayo sa lilim ng pasilyo, ang mga salitang iyon ay parang isang matalim na bubog na tumusok sa kanyang dibdib. Nananatili siyang hindi gumagalaw. Ang dala niyang briefcase ay tila naging singbigat ng semento. Kararating lang niya mula sa isang linggong business trip sa Singapore. Ang pagod sa biyahe ay agad na napawi ng pananabik na mayakap ang dalawang pinakamahalagang babae sa buhay niya. Inasam niya ang mainit na salubong ng asawang si Mariela, ang ngiti sa mga mata ng inang si Camila. Pero hindi ito ang eksenang inaasahan niya. Ang mansyon nila, na karaniwang puno ng buhay at liwanag, ay tila nababalot ng isang kakaibang katahimikan. At sa gitna ng malawak at makintab nilang kusina, nakita niya ang dahilan. Nakatayo si Mariela. Ang kanyang perpektong postura ay balot sa isang mamahaling silk na bestida. Ang kanyang mahabang buhok ay nakapusod ng walang kahit isang hiblang naliligaw. Sa harap niya ay ang ina ni Mauricio, si Aling Camila, na hawak ang isang plato ng kanin at adobo. Para hindi po kayo mailang sa mga bisita ko mamaya, dugtong ni Mariela. Ang ngiti sa labi ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Mas komportable po kayo dito sa service area, hindi ba, Nay? Napayuko si Aling Camila. Ang kanyang mga balikat, na minsay matatag na nagpasan sa lahat ng paghihirap para maitaguyod siya, ay tila ba binibigatan ng isang di makitang pasanin. Hindi ito nagsalita. Dahan-dahan lang itong tumango bago maingat na naglakad patungo sa maliit na mesa sa sulok, ang lugar kung saan kumakain ang kanilang mga kasambahay. Naninikip ang dibdib ni Mauricio. Ito ba ang asawa niya? Ang babaeng pinangakuan niya ng lahat? Ito ba ang tahanan na buong pagmamalaki niyang itinayo para sa kanila? Isang hakbang paatras ang ginawa niya, aksidenteng natapakan ang dulo ng carpet. Ang munting ingay ay sapat na para mapalingon si Mariela. At sa isang iglap, nagbago ang lahat. Ang malamig na kislap sa mga mata nito ay napalitan ng pananabik. Ang peking ng ngiti ay naging isang matamis at totoong-totoong pagngiti. Mahal, you're home. Mabilis itong lumapit sa kanya. Ang mga braso ay agad na ipinulupot sa kanyang leeg. Hinalikan siya nito sa labi. Isang halik na dati nagpapatigil ng kanyang mundo. Ngunit ngayon ay nagdulot lang ng isang kakaibang panlalamig. I missed you so much, bulong nito. Ang mukha ay isinubsob sa kanyang dibdib. Kanina ka pa ba? Bakit hindi ka man lang tumawag? Pinilit ni Mauricio ng ngumiti. Kararating ko lang, mahal. Gusto kitang sorpresahin. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula sa magandang mukha ng asawa patungo sa anino sa may service area. Nakita niya ang kanyang ina, mag-isang kumakain sa katahimikan. Ang likod nito ay nakaharap sa kanila. Wow! Naamoy ko ang paborito kong adobo ni nanay. Sabi ni Mauricio, sinusubukang ibalik sa normal ang lahat. Sinusubukan niyang kumbinsihin ang sarili na baka mali lang ang kanyang interpretasyon. Baka nag-aalala lang talaga si Mariela. Oo naman, mahal, sagot ni Mariela. Kumakapit pa rin sa braso niya. Pinagluto ka talaga ni nanay. Alam niyang ngayon ang uwi mo. Halika, ipaghahanda kita sa dining table. Hinila siya ni Mariela palayo sa kusina. Palayo sa eksenang hindi niya maintindihan. Habang naglalakad sila sa malawak na dining area, kung saan nakahanda ang mga mamahaling plato at kubyertos, hindi maalis sa isip ni Mauricio ang imahe ng kanyang ina. Ang inang nagbenta ng halos lahat ng kanilang ari-arian sa probinsya para lang mapag-aral siya. Ang inang hindi bumili ng bagong damit sa loob ng ilang taon para lang may pambaon siya. Ang inang iyon, ngayon ay kumakain sa lugar na para sa mga katulong. May problema ba, mahal? Tanong ni Mariela. Ang boses ay puno ng pag-aalala habang inilalagay ang pagkain sa kanyang plato. You seem quiet. Umiling si Mauricio. Pagod lang siguro sa biyahe. Pero alam niyang hindi lang iyon. May kung anong nabasag sa loob niya sa gabing iyon. Isang lamat
sa perpektong larawan na matagal na niyang iniingatan. Niyakap niya si Mariela mula sa likod habang ito ay nagsasalin ng tubig sa baso. Naramdaman niya ang pamilyar na init ng katawan nito, naamoy ang pamilyar na pabango. Lahat ay pareho, lahat ay pamilyar. Ngunit habang nakayakap siya, ang kanyang mga mata ay nakatanaw sa madilim na pasilyo patungo sa kusina. Nakikita niya sa kanyang isipan ang nalulungkot na anino ng kanyang ina. At sa unang pagkakataon, sa yakap ng babaeng pinakamamahal niya, naramdaman ni Mauricio ang isang matinding panlalamig. Isang panlalamig na nagsasabing ang lahat ng kanyang nakikita ay isang magandang pagkukunwari. Pinagmasdan ni Mariela ang sarili sa malaking salamin sa kanilang walk-in closet. Ang bestidang seda ay perpektong bumagay sa kanyang balingkinitang katawan. Ang mamahaling hikaw ay kumikinang sa bawat paggalaw ng kanyang ulo. Siya si Mrs. Mariela Romero, ang asawa ng isa sa pinakamatagumpay na CEO sa bansa, perpekto. Ngunit sa likod ng perpektong imahe na yon, isang munting tinik ang sumusundot sa kanyang isipan. Ang pagdating ni Mauricio kagabi, ang paraan ng pagtingin nito, ang saglit na panlalamig sa mga mata nito bago siya nito niyakap. Nakita niya. Alam niyang may nakita ang asawa niya. Isang mahinang tiski ang kumawala sa kanyang mga labi. Istorbo. Ang matanda talaga ay isang malaking istorbo. Kinuha niya ang kanyang cellphone para tawagan ang caterer para sa gaganaping party sa Sabado nang biglang magring ito. Isang hindi rehistradong numero mula sa probinsya. Kinunutan niya ito ng noo bago sinagot ng may pag-iingat. Hello? Ella? Ella, anak. Si Tianita mo to. Agad na nanigas si Mariela. Ang pangalang Ella, isang pangalan na matagal na niyang ibinaon sa limot. Kasama ng alikabok, putik at amoy ng kahirapan. Pipasensya na po. Wrong number po yata kayo. Mabilis niyang sagot. Ang boses ay naging manipis. Anong wrong number? Boses mo palang kilalang kilala ko na. Kamusta ka na? Nabalitaan naming nasa Maynila ka na at napakaganda na raw ng buhay mo. Baka naman. Hindi na niya pinatapos ang sasabihin nito. I said, you have the wrong number. Mariin niyang sabi bago pinatay ang tawag at agad na blinok ang numero. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang paghinga ay bumibilis. Biglang bumalik sa kanya ang lahat. Ang amoy ng pinaglulumot na pader sa kanilang barong-barong. Ang init ng sikat ng araw sa kanyang balat habang naglalako ng kakanin. Ang kahihiyan sa tuwing tinutukso siyang anak ng labandera. Hinding-hindi na siya babalik doon. Hinding-hindi. Lumabas siya ng kwarto. Ang masamang panaginip ng kahapon ay nag-iwan ng pait sa kanyang panlasa. At ang pait na yon ay mas lalong tumindi nang makita niya si Aling Camila sa sala. Bit-bit ang isang lumang baul. Inilabas nito ang isang luma at nangingitim ng lana na balabal. Niyakap nito yon na para bang iyon ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Ang balabal na ito, sabi ni Aling Camila sa nag-aayos na kasambahay, si Elena, ang unang regalo sa akin ng yumaong asawa ko. Ito ang nagpapainit sa akin sa tuwing malamig ang gabi sa probinsya. Napairap si Mariela. Probinsya. Lagi na lang probinsya. Ang salitang iyon ay parang isang panunumpa sa kanyang pandinig. Naglakad siya patungo sa kusina para kumuha ng isang basong tubig. Sa kanyang pagbabalik, sinadya niyang dumaan sa likuran ni Aling Camila. At sa isang aksidenteng paggalaw, natabig niya ang siko ng matanda. Dahilan, para matapon ang laman ng kanyang baso diretso sa lumang balabal. Ay, sigaw ni Aling Camila, gulat na napatingin sa basang-basa na alaala. Oh my God, Ne, I'm so sorry, sabi ni Mariela. Ang boses ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Hindi ko po sinasadya, nadulas lang po ako. Mabilis na kumuha ng basahan si Elena, ngunit alam na nilang lahat na huli na. Ang mantsa ng tubig ay kumalat na.
at ang amoy naftalina ng lumang tela ay mas lalong umalingasaw. Nakita ni Mariela ang unti-unting pagpatak ng luha mula sa mga mata ng kanyang biyenan. At sa halip na makaramdam ng awa, isang lihim na satisfaksyon ang gumapang sa kanyang puso. Nang dumating si Mauricio ng hapong iyon, nadatnan niya si Mariela na abala sa pag-oorganisa ng mga papeles sa lamesa. "Mahal, anong nangyari sa balabal ni nanay? Nakita ko sa sampayan, basang-basa." Tanong nito. Lumingon si Mariela. Ang muka ay nagpapakita ng labis na pagsisisi. "Sorry, mahal. Aksidente kong natapunan. I feel so terrible. Alam kong importante yon sa kanya." Lumapit si Mauricio at niyakap siya. "It's okay. Aksidente lang naman pala. Ang mahalaga ay hindi mo sinasadya." Ngumiti si Mariela at gumanti ng yakap. "Oo naman. Hinding-hindi ko sasadyain na saktan ng nanay mo." Sa isip niya, dinudugtungan niya ang mga salita. Pero hindi ibig sabihin na hindi ko kayang gawing miserable ang buhay niya dito. Habang nakayakap sa kanyang asawa, ang mga mata ni Mariela ay napako sa salamin sa dingding. Nakita niya ang kanilang refleksyon. Isang perpektong mag-asawa, nakatira sa isang perpektong bahay, isang buhay na pinapangarap ng lahat. Ang gintong hawla na ito, itinayo niya ito, pinaghirapan niya ito, at walang sino man, lalo na ang isang matandang amoy lupa, ang sisira nito. Tumingin siya sa kanyang refleksyon, isang malamig at determinadong kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata. Kaunting tiis na lang, bulong niya sa sarili. Mawawala din ang matandang yan sa buhay ko. Hawak ni Camila ang basang balabal, nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama, sa loob ng isang kwartong mas malaki pa sa dati nilang buong bahay sa probinsya. Ngunit sa kabila ng lawak nito, nakakaramdam siya ng matinding pagsikip. Piniga niya ito ng paulit-ulit. Umaasang matatanggal ang amoy ng mamahaling pabango ni Mariela na kumapit dito, ngunit wala. Ang alaala ng asawa niya, ang init na dala nito, ay tila nabahira na ng lamig at paghamak. Napapikit siya. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata at nahalo sa tubig na nasa tela. Hindi niya maintindihan. Ginawa niya ang lahat para maging isang mabuting biyenan. Hindi siya nakikialam. Lagi siyang nasa isang sulok, nananahimik. Ngunit para kay Mariela, ang kanyang pag-iral pa lang ay tila isang malaking kasalanan. Ayaw niyang maging pabigat. Iyon ang ipinangako niya sa sarili nang pilitin siya ni Mauricio na tumira dito sa Maynila. Ang gusto lang niya ay makita ang kanyang anak na masaya. At masaya naman si Mauricio sa piling ni Mariela. Kaya tiniis niya ang lahat. Ang matataray na tingin. Ang masasakit na salitang ibinubulong sa hangin. Ang pagtrato sa kanya na parang isang dayuhan sa sariling pamilya. Para kay Mauricio. Lahat ay para kay Mauricio. Tumayo siya. Itinabi ang malungkot na balabal at nagpasya siyang ipagluto ang anak. Iyon ang kanyang paraan para magpakita ng pagmamahal. Iyon ang wika na alam niya. Dahan-dahan siyang pumasok sa malawak na kusina. Kinuha niya ang mga sangkap para sa paboritong ulam ng kanyang anak. Adobong manok sa gata. Habang ginigisa niya ang bawang at sibuyas, ang bango nito ay nagdala sa kanya pabalik sa kanilang munting kusina sa probinsya, kung saan sabik na naghihintay si Mauricio sa tuwing siya ay nagluluto. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Nay, ano yang niluluto ninyo?" Ang malamig na boses ni Mariela ay pumutol sa kanyang masayang alaala. Nakatayo ito sa may pintuan ng kusina, nakapameywang, at ang ilong ay bahagyang nakakunot. "Adobo, anak. Paborito ni Mau." "Nay, ang baho naman ng amoy niyan." Putol nito sa kanyang sasabihin. "Itago niyo nga yan. Baka mangamoy ang buong bahay. May darating akong mga amiga mamaya." Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang bango na nagpapaalala sa kanya ng pagmamahal ay isa palang kabahuan sa pang-amoy ng iba.
Hindi siya umimik. Pinatay niya ang apoy at malungkot na tinitigan ang hindi pa nalulutong manok. Ngunit pagdating ng hapon, tila dininig ng langit ang kanyang munting panalangin. Dumating si Mauricio na mas maaga kaysa inaasahan. Wow! Sigaw nito mula sa pinto. Naamoy ko na mula sa labas. Adobong manok sa gata ni nanay. Ang the best! Mabilis itong pumasok sa kusina. Hindi pinansin si Mariela na noon ay nagbabasa ng magazine sa sala at agad na niyakap ang ina. Nay, na-miss ko to. The best ka talaga. Nagliwanag ang mukha ni Camila. Ang lahat ng bigat sa kanyang dibdib ay tila biglang gumaan. Ito ang kailangan niya. Ang makitang masaya ang kanyang anak. Nakita niya sa gilid ng kanyang mata si Mariela na lumapit, isang pilit na ngiti ang nakapaskil sa mukha nito. Oo nga, mahal. Pinagluto ka talaga ni nanay. Ang sweet, di ba? Nang gabing iyon, habang papunta siya sa banyo, narinig niyang may kausap si Mariela sa cellphone sa may balkonahe. Hindi niya sinasadyang makinig, ngunit ang mga salita ay malinaw at matalim. Oo, girl, nandito pa rin. Nakakairita. The nerve na magluto ng amoy probinsya niyang pagkain. Ay naku ko, kung alam mo lang. Ang hirap magpanggap na okay sa akin na may kasamang isang pulubing galing sa probinsya sa pamamahay ko. Napatigil sa paghakbang si Camila. Ang mga binti niya ay tila napako sa kinatatayuan. Isang pulubing galing sa probinsya. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Paulit-ulit. Bawat ulit ay mas masakit kaysa sa nauna. Dahan-dahan siyang bumalik sa kanyang kwarto. Ang puso ay basag na basag. Humiga siya sa kama at niyakap ang kanyang mga tuhod. Doon sa dilim, tahimik siyang umiyak. Ilang sandali pa, may kumatok sa kanyang pinto. Nay, ang boses ni Mauricio. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Inayos ang sarili at huminga ng malalim bago magsalita. Bakit anak? Nay, okay lang po ba talaga kayo? Nahihirapan na po ba kayong mag-alala sa mga gamit? Ang tanong na yon, puno ng pag-aalala, ngunit may bahid ng pagdududa, ang pinakamasakit sa lahat. Naramdaman niyang hindi lang si Mariela ang nag-iisip na pabigat siya, pati na rin ang sarili niyang anak. Tumalikod siya. Ayaw ipakita ang sakit sa kanyang mga mata. Okay lang ako, anak. Pagod lang siguro. Ilang gabi nang hindi mapakali si Mauricio. Pumapasok siya sa trabaho, nakikipagpulong sa mga board members, pinipirmahan ang mga importanteng kontrata, ngunit ang kanyang isip ay wala roon. Lumilipad ito pabalik sa kanilang bahay, sa isang laro ng pagkukunwari na hindi niya maintindihan. Sa isang banda, nandoon si Mariela, ang kanyang maganda, mapagmahal, at perpektong asawa. Laging nakangiti, laging handang alagaan siya. Sa kabilang banda, nandoon ang kanyang ina, tahimik, malungkot, at laging umiiwas ng tingin. Ang pagdududa ay lason. Unti-unti nitong sinisira ang kapayapaan sa kanyang puso. Ang eksena sa kusina, ang basang balabal, ang mga lihim na luha na alam niyang pilit itinatago ng kanyang ina. Hindi ito mga aksidente, hindi ito paranoia, may mali. At sa gabing iyon, habang nakahiga katabi ang mahimbing na natutulog na si Mariela, nagdesisyon si Mauricio. Kung hindi niya makukuha ang katotohanan sa mga salita, hahanapin niya ito sa mga imahe. Kinabukasan, maaga siyang nagbihis. Ang aga mo yata ngayon, mahal? Tanong ni Mariela, nag-uunat pa sa kama. May importante lang akong meeting, sagot ni Mauricio. Inaayos ang kanyang kurbata habang nakatingin sa salamin. Pinilit niyang maging normal ang kanyang boses. Baka gabihin na rin ako ng uwi. Okay, take care, mahal. I love you. I love you too, sagot niya. Ngunit ang mga salita ay parang walang bigat. Hinalikan niya ito sa noo bago umalis.
dala ang isang kasinungalingan. Hindi siya dumiretso sa opisina. Nagpunta siya sa isang distrito sa Maynila na kilala sa mga tindahan ng electronics. Pumasok siya sa isang maliit na shop na nagbebenta ng iba't ibang klase ng mga spy gadgets. Pinili niya ang pinakamaliit na kamera na nakita niya, hindi mas malaki sa isang botones, na may kakayahang mag-stream ng live video sa cellphone. Naging espiya siya sa sariling pamamahay. Ang isiping iyon ay nagdulot ng kirot sa kanyang dibdib, ngunit mas matindi ang pagnanais niyang malaman ang totoo. Hapon na nang umuwi siya, naabutan niyang natutulog ng siesta ang kanyang ina at nasa spa naman si Mariela. Ayon sa text nito, ito na ang kanyang pagkakataon. Nanginginig ang mga kamay. Maingat niyang kinuha ang isa sa mga porselanang picture frame sa sala. Isang picture frame nila ni Mariela noong kanilang kasal. Sa likod nito, sa isang maliit na uka, maingat niyang idinikit ang microcamera. Ang lens nito ay halos hindi makita. Nagmukha lang itong isang maliit na disenyo. Itinapat niya ito sa direksyon ng sofa kung saan madalas umupo ang kanyang ina. Pawis na pawis siya matapos ang ilang minutong pagkakabit. Agad niyang sinubukan ang koneksyon sa kanyang cellphone. Gumana. Isang malawak na kuha ng kanilang sala ang lumitaw sa screen. Malinaw, matatag. Nakahinga siya ng maluwag, ngunit kasabay nito ang pagbigat ng kanyang konsensya. Bago siya tuluyang umalis muli, dumaan siya sa kwarto ng kanyang ina. Nakita niya itong mahimbing na natutulog. Ngunit kahit sa pagtulog, baka sa mukha nito ang lungkot. "Nay, aalis na po ulit ako," bulong niya sa may pintuan. "Mag-iingat po kayo palagi." Hindi siya nito narinig. Ngunit sa puso ni Mauricio, ang mga salitang yon ay isang pangako. Isang pangako na poprotektahan niya ito. Hindi na siya bumalik sa opisina. Nagmaneho siya papunta sa isang coffee shop ilang kanto mula sa kanilang bahay. Doon siya umupo sa isang sulok kung saan walang makakakita sa screen ng kanyang cellphone. Huminga siya ng malalim. Ang puso niya ay kumakabog na parang tambol. Binuksan niya ang application. Naglo-load ang live feed. Una niyang nakita ang pamilyar nilang sala. Tahimik. Walang tao. Pagkatapos ng ilang segundo, isang anino ang dumaan. At pagkatapos, pumasok sa sala si Mariela. Kagagaling lang ni Mariela mula sa paborito niyang spa. Ang kanyang katawan ay magaan, ang kanyang isip ay kalmado, ngunit ang kapayapaang iyon ay hindi nagtagal. Pagpasok niya sa sala, may napansin siyang kakaiba. Ang picture frame nila ni Mauricio sa may side table ay tila bahagyang umusog mula sa dati nitong pwesto. Siya ang nag-aayos ng mga palamuti sa bahay na ito. Kabisado niya ang bawat anggulo, ang bawat sentimetro. Kinunutan niya ito ng noo. Lumapit siya para ayusin ito. Ngunit habang hinahawakan niya ang porselanang frame, may isang munting tuldok na kumuha ng kanyang atensyon. Isang perpektong bilog na itim na tila salamin na nakatago sa disenyo ng bulaklak. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi maari. Kinuha niya ang kanyang cellphone, binuksan ang camera, at itinapat sa munting butas. Ang refleksyon ng lente ng kanyang cellphone sa munting salamin ay nagkumpirma sa kanyang hinala. Isang camera. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang buong katawan, ngunit hindi ito takot. Ito ay galit. Isang dalisay at nag-aapoy na galit. Mauricio, sino pa ba? Ang pagiging tahimik nito, ang mga palihim na tingin, ang maagang pag-alis kanina. Lahat ay nagkonekta sa kanyang isipan. Ang walang hiya niyang asawa. Nag-iispiya ito sa kanya, sa kanilang sariling pamamahay. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Gusto niyang tanggalin ang kamera at durugin ito sa kanyang mga kamay. Gusto niyang sugurin si Mauricio at isampal sa mukha nito ang katrayduran nito. Pero hindi. May mas magandang paraan. Kung ebidensya ang gusto ni Mauricio, bibigyan niya ito ng ebidensya. Isang ebidensya na hinding-hindi nito makakalimutan. Ibinaba niya ang picture frame ng maingat.
Sinisiguradong nasa perpektong anggulo pa rin ito. Pagkatapos, huminga siya ng malalim at sinimulan ng kanyang palabas. Nay! Nay Camila! Tawag niya. Ang boses ay puno ng sigla. Gising na po kayo? May dala po akong paborito ninyong ensaymada. Lumabas si Aling Camila mula sa kwarto. Nagugulat pa. Talaga anak? Opo, sabi ni Mariela. Hawak-hawak ang isang kahon ng mamahaling ensaymada. Kumuha siya ng isang mamahaling florera na puno ng mga sariwang bulaklak at maingat na inilagay iyon sa gilid ng mesang babasagin sa isang pwestong delikado at madaling matabig. Nay, pakikuha niyo nga po yung tissue sa may drawer. Malagkit po kasi itong box, sabi niya. Itinuturo ang drawer na nasa kabilang dulo ng mesa. Walang kamalay-malay si Aling Camila. Sige anak. Tumayo ito at naglakad. At gaya ng inaasahan ni Mariela, sa pagdaan nito sa makitid na espasyo, sumayad ang dulo ng duster nito sa florera. Blag! Ang tunog ng nabasag na porselana ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Tubig at mga talulot ng bulaklak ang kumalat sa sahig. Napatigil si Aling Camila. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Naku, Mariela, papasensya ka na. Hindi ko sinasadya. Agad na lumapit si Mariela. Ang mukha ay nagpapakita ng perpektong kombinasyon ng gulat at pag-unawa. Naku, Nay, ayos lang po kayo. Dinig na dinig niya sa kanyang isipan ang bawat salitang ito na pumapasok sa munting mikropono ng kamera. Hala, yung vase? Pero okay lang po, Nay. Aksidente lang po yon. Huwag po kayong mag-alala. Pero hindi pa siya tapos. Habang nagpupulot ng mga bubog, sinadya niyang iwan ang isang piraso malapit sa daanan. Pagkatapos ng ilang minuto, naglakad siya pabalik sa sala. Aray! Sigaw niya. Sinadyang patirin ang sariling paa at bahagyang napaupo sa sahig. Anak! Anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Aling Camila. Hinawakan ni Mariela ang kanyang paa, umarteng nasasaktan. Tumingin siya sa paligid, hindi sa ina, kundi sa kawalan, na para bang nagsasalita sa hangin. Hey Nay, sana po sa susunod, ilagay niyo po sa tamang lugar ang mga tsinelas niyo. Muntik na po ako. Napatingin si Aling Camila sa sariling mga paa. Suot-suot niya ang kanyang tsinelas. Wala namang ibang nakakalat. Ngunit ang akusasyon ay binitawan na. Ang imahe ng pagiging pabaya ay naisaksak na. Nang gabing iyon, matapos niyang patulugin ng maaga ang nagugilty na si Aling Camila, dahan-dahan siyang bumalik sa sala. Ang ngiti sa kanyang labi ay matalim na parang kutsilyo. Maingat niyang kinuha ang kamera mula sa pagkakatago nito. Isinalpak niya ang memory card sa kanyang laptop. Isa-isa niyang pinanood ang mga eksena. Ang pagdating niya, ang pagkadiskubre niya sa kamera, lahat iyon ay binura niya ng walang bakas. Ang itinira lang niya ay ang dalawang eksena, ang nabasag na florera at ang kanyang pagkakatumba. Ang perpektong ebidensya. Hawak ang kanyang cellphone, ang mga daliri ay mabilis na nag-type. Ipinadala niya ito kay Mauricio, na alam niyang naghihintay at nagmamasid sa kung saang lupalop man ito naroroon. Mahal, I think we need to talk about Nanay. I'm worried about her. Ang text message ay maikli. Ngunit ang bigat nito ay parang isang tonelada. Mahal, I think we need to talk about Nanay. I'm worried about her. Kasabay ng pagdating ng text, naputol ang video feed. No signal. Iyon ang salitang paulit-ulit na lumalabas sa screen ng cellphone ni Mauricio. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Anong nangyari? Anong ibig sabihin ni Mariela? Mabilis niyang tinawagan ang asawa, ngunit hindi ito sumasagot. Tinawagan niya ang landline ng bahay nila, walang sumasagot. Tinawagan niya ang cellphone ng kanyang ina, walang sumasagot. Binitawan niya ang lahat. Naghagis siya ng ilang pirasong pera sa lamesa at kumaripas ng takbo palabas ng coffee shop. Ang maikling biyahe pauwi ay parang isang walang katapusang paglalakbay sa impyerno.
Ang isip niya ay puno ng mga nakakatakot na senaryo. Nadulas ba ang nanay niya? Inatake sa puso? Ano ang ginawa ni Mariela? Pagpasok niya sa bahay, isang nakakabinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Nakita niya si Mariela na nakaupo sa sofa. Ang mga palad ay nakatakip sa mukha. Dahan-dahan itong nag-angat ng tingin at ang mga mata nito ay namumula at puno ng pag-aalala. Mahal, mahinang sabi nito. Anong nangyari? Nasaan si nanay? Okay lang ba siya? Sunod-sunod na tanong ni Mauricio. Tumayo si Mariela. Hindi ito sumagot. Sa halip, kinuha nito ang cellphone at ipinakita sa kanya ang isang video. Ayokong ipakita sa'yo to, mahal, pero kailangan mong makita. Sabi nito, ang boses ay nanginginig. Pinanood ni Mauricio. Ang unang video ay kuha mula sa anggulo ng picture frame. Nakita niya ang kanyang ina na lumalakad at pagkatapos ay ang malakas na tunog ng nabasag na plorera. Nakita niya si Mariela na lumalapit, hindi nagagalit, kundi nag-aalala. Okay lang po, Nay. Aksidente lang po iyon. Kumunot ang noo ni Mauricio. Ito ba yon? Isang simpleng aksidente? Tingnan mo pa to, sabi ni Mariela at ipinakita ang pangalawang video. Nakita niya si Mariela na naglalakad sa sala at pagkatapos ay ang bigla nitong pagkatumba. Narinig niya ang sarili nitong boses mula sa video. Hey Nay, sana po sa susunod, ilagay niyo po sa tamang lugar ang mga tsinelas niyo. Paulit-ulit na pinanood ni Mauricio ang dalawang video. Ang kanyang ina, mukha itong nalilito. Mukha itong pabaya. Ang kanyang asawa, mukha itong pasensyosa. Mukha itong biktima. Hindi ito ang inaasahan niya. Hindi ito ang patunay na hinahanap niya. Ito ay kabaligtaran. Ang mga video na ito ay nagpapatunay na si Mariela ang tama. Nawala ang connection ng camera pagkatapos niyan. Sabi ni Mariela, ang boses ay basag. Tinanggal ko na. Ayoko nang makita pa. Mauricio, anong gagawin natin? Napasabunot si Mauricio sa sariling buhok. Gulong-gulo ang isip niya. Ang nakita niya sa kusina noong unang gabi. Imahinasyon lang ba niya iyon? Mali ba ang interpretasyon niya? Lumapit si Mariela sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pekeng awa. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Mahal, hindi ko alam kung paano sasabihin to. Pero nag-aalala talaga ako para kay nanay. Huminga ito ng malalim. Nagiging makakalimutin na siya. Nagiging pabaya. Paano kung sa susunod, hindi lang plorera ang mabasag niya? Paano kung makalimutan niyang patayin ang kalan? Paano kung madisgrasya siya o tayo dahil sa kanya? Bawat salita ni Mariela ay parang isang pako na ibinabaon sa utak ni Mauricio. Natatakot ako para sa kanya, mahal. Dugtong nito, ang huling salita ay isang pamatay na bulong. Baka kailangan na niya ng professional help. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Mauricio na parang kidlat. Isang home for the aged, isang nurse. Iyon ba ang ibig sabihin ni Mariela? Nagpaalam siya sa asawa at dahan-dahang naglakad papunta sa kwarto ng kanyang ina. Kumatok siya bago pumasok. Naabutan niya itong nakaupo sa gilid ng kama. Nakatingin sa kawalan. Nay, lumingon ito sa kanya. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito. Isang sakit na hindi dulot ng galit, kundi ng pagkabigo. Totoo po ba, Nay? Mahinang tanong ni Mauricio. Hindi niya magawang tumingin ng diretso. Nabasag niyo po ang plorera? At nadapa po si Mariela dahil sa inyo? Hindi agad sumagot si Aling Camila. Tinitigan lang siya nito. At sa isang saglit, mas ginusto pa ni Mauricio na magalit ito sa kanya, sumigaw o magpaliwanag. Pero ang katahimikan ng isang nasaktang ina ay parang libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Nay, nag-aalala lang po ako. Sabi niya, ang boses ay halos pabulong na.
Okay lang po ba talaga kayo? Nahihirapan na po ba kayong mag-alala sa mga gamit? Sa tanong na yon, nakita niya ang pagbabago sa mga mata ng ina. Ang sakit ay napalitan ng isang malalim na lungkot. Dahan-dahan itong tumango, hindi bilang pagsang-ayon, kundi bilang isang pagsuko. Nakita niya sa mga mata nito ang katotohanan. Sinasaktan niya ito. Ang pagdududa niya ay mas masakit pa kaysa sa anumang kayang gawin ni Mariela. Tumalikod si Aling Camila. Hindi sumagot. Naiwan si Mauricio na nakatayo roon. Basag ang puso, nalulunod sa pagsisisi at pagkalito. Ang pader sa pagitan nilang mag-ina na itinayo ng mga kasinungalingan ni Mariela ay naramdaman niyang naging solido at hindi na muling mapapabagsak. Mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng kusina, nakita ni Elena ang lahat. Nakita niya ang pag-uusap ni Sir Mauricio at Ma'am Mariela. Nakita niya ang mga video sa cellphone. Nakita niya ang pagkalito at sakit sa mga mata ng kanyang amo. At ang pinakamasakit sa lahat, nasaksihan niya ang pagpasok ni Sir Mauricio sa kwarto ni Nanay Camila. At ang paglabas nito, ilang sandali pa. Na tila bapasan ang buong mundo sa kanyang mga balikat. Si Elena ay isang simpleng kasambahay lang. Ang trabaho niya ay maglinis, maglaba, at manahimik. Ngunit ang puso niya ay hindi manhid. Nang gabing iyon, habang naghahapunan sila sa kusina, nakita niyang halos hindi ginagalaw ni Nanay Camila ang pagkain nito. Ang kanin sa plato nito ay nanatiling buo. Ang mga mata nito ay nakatingin sa malayo, walang buhay. Pagkatapos kumain, pumasok ito sa kwarto ng walang imik. Maya-maya pa narinig ni Elena ang isang mahinang paghikbi mula sa loob. Ang tunog na yun ay parang isang punyal na sumaksak sa puso ni Elena. Naalala niya ang araw na unang dumating siya sa bahay na ito. Ilang taon na ang nakalipas. Galing siya sa probinsya, walang trabaho, at desperadong kailangan ng pera para sa pag-aaral ng kanyang nag-iisang anak. Si Nanay Camila, na noon ay dumadalaw lang, ang nakiusap kay Sir Mauricio na kunin siya. Isang araw, nakita siya ni Nanay Camila na umiiyak sa isang sulok dahil hindi niya alam kung saan kukunin ang pangmatrikula ng anak niya. Walang salitang kinuha ni Nanay Camila ang lahat ng laman ng kanyang pitaka at ibinigay sa kanya. "Huwag mong hayaang matigil ang pag-aaral ng bata," sabi nito. Ang edukasyon ang tanging yaman na hindi mananakaw ni numan. Utang niya kay Nanay Camila ang kinabukasan ng kanyang anak at hindi niya kayang manahimik lang habang ang mabuting taong iyon ay sinisiraan at pinahihirapan. Kinagabihan, habang naglilinis siya ng sala, narinig niyang may kausap si Ma'am Mariela sa cellphone sa may hardin. Ang boses nito ay masaya at puno ng pagmamalaki. "Success, girl! Grabe, he bought the whole act." Akala niya, si nanay na niya ang may problema sa pag-iisip. Actually, na-master ko na yata ang pagiging perpektong biktima. Konting drama lang pala ang kailangan. I tell you, malapit na. Malapit na siyang mawala sa pamamahay na to. Napatigil si Elena. Ang hawak niyang basahan ay nalaglag mula sa kanyang kamay. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila kumulo sa galit. Hindi na awa ang nararamdaman niya, kundi tapang. Isang tapang na isinilang mula sa utang na loob at sa pagkasuklam sa kawalang katarungan. Mabilis siyang pumasok sa kanyang maliit na kwarto. Mula sa ilalim ng kanyang mga damit, kinuha niya ang isang luma at gasgas ng cellphone, ang dati niyang telepono, bago siya binilhan ni Sir Mauricio ng bago. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Nagdasal siya na sana ay gumana pa. Nang bumukas ang screen, agad niyang hinanap ang gallery at nandoon sila, ang mga lihim na video na kinunan niya sa loob ng nakaraang ilang buwan. Nandoon ang video kung saan itinapon ni Ma'am Mariela ang adobong niluto ni Nanay Camila sa basurahan, kasabay ng pagsasabing, "Ang basura, sa basura din dapat ang lugar." Nandoon ang video kung saan pinapagalitan nito si Nanay Camila dahil lang sa pag-upo nito sa paboritong sofa ni Ma'am Mariela.
Huwag kang umupo dyan. Baka kumapit ang amoy lupa mo. Nandoon ang video kung saan tinawag nitong walang silbi at pabigat ang matanda. Kinunan niya ang mga iyon, hindi para manira, kundi para sa sarili niya. Isang paalala kung anong klaseng tao ang pinagsisilbihan niya. Ngunit ngayon, alam na niya ang tunay na silbi ng mga ito. Huminga siya ng malalim. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang takot. Takot na baka mapagalitan, mapalayas, o mas malala pa. Ngunit mas nanaig ang imahe ng umiiyak na si Nanay Camila. Niyakap niya ang luma at gasgas na cellphone na para bang iyon ang pinakamakapangyarihang sandata sa buong mundo. Lumabas siya ng kanyang kwarto, ang bawat hakbang ay mabigat ngunit determinado. Huminto siya sa tapat ng saradong pinto ng study room ni Sir Mauricio. Nakikita niya ang liwanag mula sa ilalim nito. Alam niyang gising pa ito. Itinaas niya ang kanyang kamay. Nanginginig ito. Muli siyang huminga ng malalim. Kinalma ang sarili at kumatok. 1 beses, 2 beses, 3 beses. Sir Mauricio, sabi niya, ang boses ay nanginginig ngunit buo. May kailangan po kayong makita. Ilang oras nang nakatitig si Mauricio sa blankong spreadsheet sa kanyang computer screen. Ang mga numero at letra ay nagsasayawan sa kanyang paningin. Walang kahit anong pumapasok sa kanyang isip. Paano nangyari ito? Paano siya napunta sa sitwasyong kailangan niyang pagdudahan ang sariling ina? Ang inang nag-aruga at nagmahal sa kanya ng walang kondisyon. Ang mga video ni Mariela ay malinaw. Ngunit ang sakit sa mga mata ng ina niya ay mas malinaw. May mali. May isang piraso ng puzzle na hindi niya makita. At pagkatapos, narinig niya ang katok sa pinto. 3 mahihinang katok. Sir Mauricio, may kailangan po kayong makita. Ang boses ni Elena. Dahan-dahan siyang tumayo at binuksan ang pinto. Nakatayo roon ang kanilang kasambahay. Ang mukha ay seryoso. At ang mga mata ay puno ng determinasyon. Hawak nito ang isang luma at gasgas na cellphone. Ano yon, Elena? Tanong niya. Ang boses ay pagod. Sir, pasensya na po sa abala. Sabi ni Elena. Yumuko ito ng bahagya. Alam ko pong hindi ko dapat gawin to. Pero, para po kay Nanay Camila. Iniabot nito ang cellphone sa kanya. Nag-aalangan man, kinuha ito ni Mauricio. Panoorin niyo po, sir, mula sa umpisa. Umupo siya pabalik sa kanyang silya. Si Elena ay nanatiling nakatayo sa may pintuan. Pinindot niya ang play button. Ang unang video ay magalaw at medyo malabo. Kuha ito mula sa siwang ng pinto ng kusina. Nakita niya si Mariela na hawak ang kaldero ng adobong niluto ng kanyang ina. At pagkatapos, sa kanyang harapan, ibinuhos nito ang lahat ng laman ng kaldero sa basurahan. Ang basura, sa basura din dapat ang lugar. Nanigas si Mauricio, ang bawat salita ay parang suntok sa kanyang sikmura. Sunod na video, nakaupo ang ina niya sa paboritong sofa ni Mariela. Nakita niya ang pagdating ng asawa, ang galit sa mga mata nito. Huwag kang umupo dyan. Baka kumapit ang amoy lupa mo. Hindi pa siya nakakabawi. May isa pang video. Si Mariela, nakapamewang sa harap ng kanyang ina na abala sa pagtutupi ng mga damit. Wala ka na bang ibang gagawin kundi maging pabigat dito? Kahit pagtutupi lang, ang bagal-bagal mo pa. Walang silbi. Paulit-ulit. Sunod-sunod na video. Bawat isa ay mas malala, mas matalim, mas brutal kaysa sa nauna. Ang mga salitang hindi niya narinig. Ang mga tinging hindi niya nakita. Ang kalupitang nagaganap sa likod ng mga ngiti at pagkukunwari. Ang imahe ni Mariela bilang isang maunawain at mapagmahal na asawa ay unti-unting nadudurog sa kanyang harapan, napapalitan ng isang halimaw na hindi niya kilala. Ang pagkalito sa kanyang dibdib ay nawala. Ang pagdududa ay naglaho. Ang natira ay isang dalisay
at nag-aapoy na galit. Isang galit na hindi lang para kay Mariela, kundi para sa kanyang sarili. Naging bulag siya, isang tanga. Paano niya hinayaang mangyari ito sa ilalim ng sarili niyang pamamahay? Ang huling patak ng kanyang pagtitimpi ay tuluyang pumatak. Binitawan niya ang cellphone sa lamesa. Ang tunog ng pagbagsak nito ay umalingaw sa tahimik na silid. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit sa kanyang gilid. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng pagkalito, ay ngayon nag-aalab sa isang malamig na apoy. Tumingin siya kay Elena. Walang salitang namutawi, ngunit sa isang tingin, naiparating niya ang lahat. Pasasalamat, paghingi ng tawad, at isang pangako ng hustisya. Tumango si Elena, at sa mga mata nito ay nakita niya ang luhang nagbabadyang pumatak. Luhang hindi na ng awa, kundi ng tagumpay. "Salamat, Elena," sabi ni Mauricio. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bakal. "Makakaasa kang may mangyayari." Binuksan niya ang pinto ng kanyang study. Bawat hakbang niya palabas ay mabigat at may layunin. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang sumpa. Sa dulo ng hagdanan, nakikita niya si Mariela. Nakaupo ito sa sala, nakataas ang mga paa habang nagbabasa ng isang fashion magazine. Mayroon itong suot na face mask at humuhuni pa ito na para bang wala itong anumang problema sa mundo. Huminto si Mauricio sa tuktok ng hagdanan. Pinagmasdan niya ang babaeng minsan niyang pinangarap na makasama habang buhay. Ngayon, ang nakikita lang niya ay isang estranghero. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang nagwawalang galit sa kanyang dibdib. At pagkatapos, nagsalita siya. Ang boses ay walang emosyon, ngunit sapat ang lakas upang marinig sa buong kabahayan. "Mariela, halika rito." Narinig ni Mariela ang tawag. May kakaiba sa tono ni Mauricio, isang lamig na hindi niya pa narinig dati. Dahan-dahan niyang ibinaba ang magazine at tinanggal ang face mask. "Bakit, mahal?" tanong niya. Sinisikap na panatilihing matamis ang kanyang boses, kahit pa may munting kaba na nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi sumagot si Mauricio. Naghintay lang ito sa ibaba ng hagdanan. Ang muka ay parang isang blangkong pader. Tumayo si Mariela at lumapit. "May problema ba? Bakit ganyan ka Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Sa ibabaw ng center table, nakita niya ang isang luma at gasgas na cellphone. Ang cellphone ni Elena. At sa screen nito, nakapos ang isang pamilyar na eksena. Ang pagbuhos niya ng adobo sa basurahan. Biglang nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang dugo sa kanyang muka ay tila biglang hinigop. "Ano yan?" Nauutal niyang tanong, kahit alam na niya ang sagot. "Huwag ka nang magkunwari, Mariela," sabi ni Mauricio. Ang boses ay nanatiling kalmado, ngunit bawat salita ay may talim. Pinindot niya ang play. Ang mga masasakit na salita ni Mariela ay umalingaw sa tahimik na sala. Ang basura? Sa basura din dapat ang lugar. "It's not what you think, mahal." Mabilis niyang depensa. That's edited. Si Elena, sinisiraan niya ako sa'yo dahil naiinggit siya sa akin. Hindi kumibo si Mauricio. Pinindot niya ulit ang play. Ipinapanood ang sunod na video. "Baka kumapit ang amoy lupa mo. Walang silbi? Pabigat." Bawat video ay isang sampal sa mukha ni Mariela. Bawat salita ay isang pako na lalong nagbabaon sa kanya. Nawala ang kanyang pagkukunwari. Ang natira ay purong desperasyon. "Hindi totoo yan, Mauricio. Maniwala ka sa akin. Pinagkakaisahan nila ako ng nanay mo." Sigaw niya, ang boses ay nagiging hysterical. "Mahal mo ako, di ba? Mas paniniwalaan mo ba ang isang katulong kaysa sa asawa mo?" Sa wakas, gumalaw si Mauricio. Ngunit hindi ito galit. Walang sigaw. Dahan-dahan lang itong lumapit sa kanya
At sa mga mata nito ay wala na siyang makitang pagmamahal. Ang nakikita lang niya ay isang nakakakilabot na awa at pagkasuklam. Ang akala ko, ang problema mo lang ay ang pagiging mapagmataas mo, Mariela. Mahinang sabi ni Mauricio. Ang akala ko, galit ka lang sa kahirapan. Pero nagkamali ako. Ang problema mo ay ang sarili mo. Hindi mo ako naiintindihan. Hindi nga, pag-amin ni Mauricio. Kaya nagtanong-tanong ako. Mula sa likod niya, kumuha siya ng isang brown envelope at inihagis ito sa lamesa. Bumagsak ito na may kasamang malakas na kalabog at kumalat ang mga laman nito sa ibabaw ng makintab na kahoy. Mga litrato, mga dokumento. Nanginginig na dinampot ni Mariela ang isang litrato. Isang lumang litrato ng isang barong-barong sa isang probinsya na pilit na niyang kinalimutan. Isang litrato ng isang payat na batang babae na may marungis na mukha. Siya. Siya si Marcela, hindi Mariela. Ang anak ng labandera, hindi isang tagapagmana ng isang mayamang pamilya. Tumigil ka na, Mariela. Alam ko na ang lahat. Sabi ni Mauricio, ang boses ay pagod na. Pati na ang tungkol sa tunay mong pagkatao. Lahat ng kulay ay nawala sa mukha ni Mariela. Ang kanyang mga kasinungalingan, ang pader na maingat niyang itinayo sa loob ng maraming taon ay gumuho sa isang iglap. Ang babaeng kinamumuhian niya, ang pulbing galing sa probinsya na nakikita niya sa katauhan ni Aling Camila, ay siya rin pala. Ang huling hibla ng kanyang kontrol ay naputol. Ang pagkukunwari ay napalitan ng purong galit at pait. Oo, ako nga yon. Sigaw niya. Ang luha at laway ay tumatalsik mula sa kanyang bibig. Nagsinungaling ako. Dahil kung hindi, isang katulad mo ba ang papatol sa isang tulad ko? Ginawa ko ang lahat para takasan ang buhay na yon. At ang nanay mo, sa tuwing nakikita ko siya, naaalala ko ang lahat ng kinasusuklaman ko. Karapat-dapat lang sa kanya ang lahat ng yon. Hindi na nagulat si Mauricio. Wala na siyang maramdamang sakit. Ang nararamdaman na lang niya ay isang malalim na pagkaawa. Huminga siya ng malalim. Ang huling hibla ng kanilang nakaraan ay tuluyan ng pinutol. Tapos na tayo. Napatigil si Mariela. Anong sinabi mo? Tumingin si Mauricio sa kanyang mga mata. Walang pag-aalinlangan, walang pagsisisi. Itinuro niya ang pinto. Umalis ka sa pamamahay ko. Ngayon din. 6 na buwan na ang lumipas. Ang malaki at dating malamig na mansyon ng mga Romero ay tila humihinga na ngayon. Ang mga bintana ay laging nakabukas. Hinahayaang pumasok ang sinag ng araw at ang sariwang hangin. Ang dating nananahimik na hardin ay puno na ngayon ng mga tanim na gulay, kamatis, talong at ampalaya. Sa isang sulok, may mga paso ng iba't ibang halamang gamot. Ang dating amoy ng mamahaling pabango at floor wax ay napalitan na ng amoy ng bagong lutong tinapay at madalas ng pamilyar na bango ng ginigisang bawang at sibuyas. Sa gitna ng kusina, nakatayo si Nanay Camila, hindi na sa service area, kundi sa mismong isla sa gitna, kung saan dati ay si Mariela lang ang may karapatang gumalaw. Suot ang isang simpleng duster. Masaya niyang tinuturuan si Elena kung paano magluto ng tamang kare-kare. Ang sikreto, Elena, sabi niya habang hinahalo ang malapot na sarsa, ay dapat dahan-dahan ang paglalagay ng mani para hindi mamuo. Opo, Nay. Ang galing niyo po talagang magluto, sagot ni Elena, na ngayon ay hindi lang isang kasambahay, kundi isang tunay na kaibigan. Ang mga balikat ni Nanay Camila ay hindi nahukot. Ang kanyang mga ngiti ay hindi napilit. Ang lungkot sa kanyang mga mata ay napalitan na ng isang payapang kislap. Siya ang reyna ng tahanang ito, hindi dahil sa utos, kundi dahil sa pagmamahal. Dumating si Mauricio mula sa trabaho, hindi na pagod at gulong-gulo ang isip, kundi magaan ang pakiramdam at may ngiti sa labi. Wow! Ang bango, sabi niya. Hindi niya hinanap ang asawa
Dumiretso siya sa kusina at niyakap mula sa likod ang kanyang ina. Ipinatong niya ang kanyang baba sa balikat nito at huminga ng malalim. Ang amoy ng tahanan, bulong niya. Ngumiti si Nanay Camila at tinapik ang kamay ng anak. Maupo ka na roon at ipaghahain na kita. Pagkatapos ng masaganang hapunan, umupo silang dalawa sa may hardin. Pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw. May dala ako para sa iyo, Nay, sabi ni Mauricio. Mula sa isang paper bag, inilabas niya ang isang kahon. Binuksan niya ito at sa loob ay isang bagong-bagong balabal na lana. Ang kulay nito ay mas matingkad. Ang tela ay mas malambot. Ngunit ang disenyo ng mga bulaklak na nakaborda rito ay katulad ng yung luma niyang balabal. Naluha si Nanay Camila. Anak, pinalitan ko lang po yung nabasa, Nay, sabi ni Mauricio. Ang boses ay puno ng paglalambing para sa mga darating pang malamig na gabi. Hinawakan ni Nanay Camila ang kamay ng anak. Ang balat nito ay kulubot na, ngunit ang hawak nito ay puno ng init at lakas. Salamat, anak, sabi niya, pero hindi na ako nilalamig. Tumingin si Mauricio sa kanyang ina. Ang babaeng buong buhay na nagsakripisyo para sa kanya. Ang babaeng muntik na niyang isuko dahil sa mga kasinungalingan. Ako po ang dapat magpasalamat, Nay, sabi niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Salamat po at hindi niyo ako sinukuan. Magkayakap silang mag-ina habang ang araw ay tuluyang lumubog sa kanluran. Ang dating mansyon na isang gintong hawla ay isa ng tunay na tahanan. Isang tahanan na itinayo, hindi sa pundasyon ng pera o ng pagkukunwari, kundi sa pundasyon ng paggalang, pag-unawa at walang hanggang pagmamahal ng isang anak para sa kanyang ina. Ang mga lamat ng nakaraan ay naroon pa rin, ngunit ang mga ito'y napuno na ng ginto ng mga bagong alaala. At sa muling pagsibol ng kanilang pamilya, natagpuan nila ang isang kayamanang hinding-hindi matutumbasan ng anumang salapi, ang kapayapaan.